1. Gumising ng 30 minutes earlier. Hindi mo kailangang sumali sa 5 a.m. club. Kahit 30 minutes lang earlier kaysa usual, ramdam mo agad ang difference. Bigla kang may extra breathing space sa umaga. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka tarantang mag-breakfast o mag-ayos. Simple lang, pero ang kapalit ay peace of mind at dagdag productivity buong araw. 2. Magbasa ng 10 pages a day. Ang libro, shortcuts sa wisdom ng iba. Yung life lessons na inipon ng author for 20 years, makukuha mo in a few pages. Imagine para kang nagda-download ng lifetime experience ng libre. Kung 10 pages a day, after 1 year, para ka nang naka-masterclass sa buhay at mas matalino ka kaysa kahapon. 3. The 2-minute rule. Kapag may task na kaya mong tapusin in less than 2 minutes, gawin mo na agad. Hugasan ng tasa, reply sa text, ayusin ang wallet. Ang dali pero ang laki ng impact. Unti-unti, lumiit ang to-do list mo at nawala yung mabigat na pakiramdam ng procrastination na parang cancer sa productivity. 4. Planuhin ang araw bago matulog. Bago ka pumikit, ilista mo na agad ang tasks para bukas. Pagkagising mo, alam na ng utak mo kung anong uunahin. Wala nang lutang moments, wala nang sayang sa oras. Parang naka-autopilot ka na diretso sa execution. 5. Matutong magsabi ng no. Hindi lahat ng imbitasyon dapat puntahan at hindi lahat ng sale dapat habulin. Ang bawat yes sa walang kwentang bagay, automatic na no sa goals mo. Ang tunay na success, hindi sa dami ng ginagawa, kundi sa tamang pinipili. Masarap sa feeling kapag mapili ka sa bawat yes mo. 6. I-track ang gastos. Isulat lahat ng lumalabas na pera. Oo, pati milk tea at Shopee checkout. Diyan mo makikita kung gaano ka ka-generous sa wants. Awareness is equal to control. Kapag alam mo kung saan napupunta ang sahod mo, mas madaling mag-budget at mas mabilis makaipon. 7. Bawas isang digital distraction weekly. Tanggalin ang notif ng social media o mag-block ng isang oras na walang cellphone. Para kang biglang nagkaroon ng bonus 1 hour sa araw mo. Tataas ang productivity levels mo nang hindi kailangan mag-download ng bagong app. Minsan, hindi technology or new app ang solusyon. Disiplina lang sa distractions. 8. Smile kahit wala sa mood. Minsan pilit pero effective. Yung simpleng ngiti parang magic reset button ng utak. Para kang nagsasabi sa sarili mo, okay ako. And guess what? Maniniwala ang utak mo. Ang ending, nagiging totoo yung pagiging good mood mo. Cheap therapy at walang bayad, walang side effects at pwedeng gawin kahit saan. 9. Pomodoro Timer Method. 25 minutes focus, 5 minutes pahinga. Para kang sprinter at hindi marathon runner. Mas madali mag-all out kapag may rest na kasunod. Kung pilit na dire-diretso, drain ka kaagad. Pero sa Pomodoro Method, productive ka pa rin pero hindi ka lutang. Parang may built-in recharge button sa utak mo. 10. Gratitude sentence daily. Sulat ka ng isang bagay na thankful ka. Maliit man o malaki. Pwede yung nakapagkape ka sa umaga o nakasakay ka sa jeep na hindi puno. Over time, matitrain ang utak mo na tumingin sa blessings kaysa problema. Hindi ito cheesy. Practical siya. Pagdating sa stress, mas kalmado ka. At bonus, mas magiging masayahin ka sa iyong buhay. 11. Compliment one person daily. Magbigay ka ng simpleng papuri araw-araw. Sa katrabaho, boss, kapitbahay o kahit sa pamilya. Dapat galing sa puso, hindi yung pilit o plastic. Kahit simpleng, uy, ang ayos ng gawa mo ah. O, ang fresh ng buhok mo ngayon. Maliit na salita pero malaki ang epekto. Napapasaya mo yung tao at ang maganda pa, bumabalik din sa iyo yung good vibes. Parang buy one take one. Siya masaya, ikaw ganado rin. Double win. 12. Avoid screens before bed. Huwag muna phone o TV 30 minutes bago matulog. Kala mo pamparelax pero nakakaistorbo pala ng tulog. Bigyan mo ng quiet time ang utak mo. Tapos mapapansin mo, mas mabilis ka na makatulog at mas fresh kapag nagising. Subukan mo lang na 3 gabi. Parang na-reboot ang katawan mo. 13. Stretch 2 minutes every hour. Hindi robot ang katawan mo, my friend. Kapag puro upo, maninigas ka at mawawala ka sa focus. Kaya tumayo ka. I-stretch ang iyong leeg, balikat, paa. Kahit 2 minutes lang. Maliit na effort pero ang balik, dagdag energy at mas malinaw ang isip. Para kang ni-recharge na cellphone. 14. Inom tubig pagkagising.
Pagkagising, huwag kape agad. Tubig muna. Overnight, dehydrated ang katawan mo. Kaya isang basong tubig, parang magic reset. Gising ang organs, mas mabilis ang metabolism at klaro agad ang utak. Simple habit lang, pero ang benefit, pang matagalan. Para kang nagbigay ng good morning sa buong sistema mo. 15. Declutter one thing daily. Isang gamit lang kada araw. Pwedeng resibo sa wallet, lumang papel o damit na hindi mo na ginagamit. Maliit na hakbang pero malaking ginhawa. Kapag malinis ang paligid, mas kalmado ang isip. Less mess, less stress. Consistent declutter is equal to mas productive at magaan ang buhay. 16. Tumayo ng 10 minutes per hour. Sabi nga, sitting is the new smoking. Kaya kahit gaano ka ka-busy, tumayo ka ng 10 minutes bawat oras. Lakad sa kusina, stretch konti o ikot lang sa paligid. Simple lang pero big help sa circulation at focus para hindi manigas ang katawan at utak mo. 17. 5-minute meditation. Hindi kailangan ng incense o lotus pose. Umupo lang ng tahimik, eyes closed, tapos focus sa hinga mo for 5 minutes. Parang mini reboot sa utak. Bumaba stress, luminaw ang isip at mas kontrolado ang emosyon mo. Simpleng habit pero ang balik, parang nag-upgrade ka ng mental software. 18. Reflect on one win. Bago matulog, isipin ang isang panalo mo ngayong araw. Kahit malit lang, nakatapos ka ng report, nakaiwas ka sa impulse buying, celebrating small wins rewires the brain to see success, not failure. Ang ending, mas motivated ka bukas. 19. Write your goal daily. Isulat mo araw-araw ang goal mo, kahit paulit-ulit. Parang train sa utak na ito ang target ko. The more you write, the more na naniniwala ka. At pag naniniwala ka, susunod ang action. Law of focus yan. Kung saan ka nakatingin, doon ka dadalhin. 20. Limit sugar. Sarap ng matamis. Oo, pero bantayan mo. Sobra sa sugar is equal to energy crash, mood swings at parang zombie mode. Kapag binawasan mo kahit konti lang, mapapansin mo mas steady ang energy, mas klaro ang isip at mas stable ang mood. Hindi kailangan extreme diet. Small cuts is equal to big impact. 21. Step outside daily. Lumabas ka kahit 10 minutes lang. Damhin ang araw sa balat, amoy ng hangin at konting lakad. Nature works like free therapy. Nakakabawas stress at nakaka-refresh ng utak. Minsan mas effective pa kaysa endless scroll sa phone. Simple habit pero big boost sa mood at energy. 22. Make your bed. Ayusin agad ang kama pagkagising. Maliit lang na gawain pero first win mo na to sa araw. Kapag neat ang bed, parang nagsiset ka ng tone na magiging maayos din ang lahat ng susunod mong gagawin. Discipline starts with small habits. At dito pa lang, panalo ka na. 23. Unfollow negativity. Once a week, tanggalin ang isang toxic account o taong draining. Social media na puro drama at inggit? Out. Protect your peace kasi mental health mo mas mahalaga kaysa endless chismis. 24. Positive affirmations. Tumingin sa salamin at sabihin, kaya ko to. Awkward? Oo. Effective? Yes. Self-talk is powerful. Kung lagi mong minamalit ang sarili mo, maniniwala ka. Pero kung lagi mong kinakausap ang sarili mo with love, babalik yan as confidence. 25. Celebrate progress, not perfection. Walang kailangan maging perfect. Kahit 1% improvement today, progress pa rin yan. Huwag hayaang maparalyze ka sa mali o pagkukulang. Ang mahalaga, umaabante ka. Celebrate mo yung maliliit na wins kasi yan ang nagiging consistency. At sa paglipas ng panahon, small gains add up to massive results. 26. Limit news intake. Totoo, karamihan ng balita, puro negative. Kapag sobra kang exposed, ubos ang energy mo sa stress at worry. Kaya limit lang, enough to stay updated. Pero huwag hayaang lamunin ka ng headlines. Protect your peace of mind. Mas mahalaga yon kaysa endless bad vibes mula sa news. 27. Eat one more vegetable daily. Hindi mo kailangan maging vegan. Simple lang, dagdagan mo lang ng isang gulay sa meal mo araw-araw. Unti-unti gumaganda na diet mo nang hindi ka nabibigatan. Small upgrade lang, pero ang laki ng epekto sa ating kalusugan. Over time, mas malakas ang katawan mo at mas fresh ang pakiramdam. 28. Learn one word daily.
Araw-araw, magdagdag ka ng isang bagong salita. Pwedeng Tagalog, English o kahit dialect. Maliit na step pero big boost sa utak. Keeps your brain sharp at laging may dagdag knowledge. Who knows, baka ito pa magbibigay ng confidence mo kapag nagsasalita ka sa harap ng iba. 29. Hinga ng malalim. Kapag stress o overwhelmed, tigil ka muna at huminga ng malalim. 5 lang. Simple pero powerful reset button ng katawan. Biglang bumababa ang tensyon at kalmado ang isip mo. Hindi laging kapyang sagot sa pagod. Minsan, kailangan mo lang huminga. 30. Set free micro goals. Simulan ang araw sa 3 simpleng goal. Hindi kailangan malaki. Pwedeng tapusin ang report, hugas ang pinggan, tumawag kay mama. Ang dali lang pero may instant wins ka na. Kapag araw-araw may natatapos kang maliit, nabubuo ang momentum. At sa consistency ng micro goals, dahan-dahan lumalaki ang resulta.